Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ngayon ay ikalawang linggo na natin ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. At ang ating aralin sa linggong ito ay ang pagsasakilos ng sariling kakayahan. Sa nakaraang aralin ay nalaman mo na bawat bata ay may sariling gusto, interes, potensyal, kahinaan at damdamin o emosyon. Ngayon ay tutulungan ka ng araling ito upang maisakilos mo ang iyong mga kakayahan at maipamalas ang mga ito kagaya ng pagsasayaw, pagguhit, pag-awit, paglalaro, sa mga sports at pagsulat at pagbasa. Ngayon mga bata, kilalanin niyo si Leia. Siya ay mahilig kumanta. Madalas niyang kinakantahan ang kanyang lolo at lola upang sila ay mapasaya. Siya naman si Mara. Hilig niya ang pagguhit. Madalas siyang sumasali sa paligsahan sa pagguhit. Siya naman si Ana. Mahilig siyang sumayaw sa kanilang bahay. Pero minsan, nahihiya siyang ipakita ito sa ibang tao. Ngayon mga bata, sino sa mga batang nabanggit kanina ang ibinabahagi o ipinapakita ang kanilang kakayahan? Tama! Si Leia na kumakanta para sa kanyang lolo at lola upang sila ay mapasaya, at si Mara na ipinapakita ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan. Sino sa mga bata ang nahihiyang ipakita ang kanyang kakayahan o talento? Tama, si Ana. So marahil siya ay mahiyain pero makikita nyo na siya naman ay may angking galing. So kailangan nyo lang pagsanayan na ipakita ito sa ibang tao at isipin nyo na mapapasaya nyo sila kapag ibinahagi ninyo ang inyong talento. Ngayon mga bata, praktisin nyo nga sa bahay na sabihin ang inyong mga hilig, gusto o talento. Ipakilala ang inyong sarili at sabihin ang inyong gusto. Halimbawa, ako si Ana. Ako ay mahilig magbasa. O kaya naman, ako si Rico. Ako ay mahilig sumayaw. At ipakita nyo ito sa inyong mga kasama sa inyong tahanan. Subukan nyo ito, ha? Ngayon naman, nais kong tingnan ninyo ang mga larawan. Alamin nga natin kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kanilang kakayahan at alin naman kaya ang hindi nagpapakita ng kanilang kakayahan. Lagyan natin ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng kanyang kakayahan at X naman kung hindi. Sa ating unang larawan, ito ba ay check or X? Tama, check. Masaya siyang umaawit. Ikalawa, check or X? Tama, check. Masaya siyang sumasayaw. Ikatlo, check or X? X. So kung makikita nyo, ipinasa yung bola pero hindi niya nasalo. At hindi rin maganda ang itsura ng kanyang muka. Parang hindi siya nag-e-enjoy sa kanyang paglalaro. Ika-apat. Tama, check. So natutuwa at nag-e-enjoy siya sa pagluluto. Ika-5.
Check or X? X kasi ayaw niyang gumuhit, ngunit tila may talento naman siya sa pagguhit. Ngayon mga bata, nakita ninyo sa mga larawan na may mga batang hindi ginagawa ang kanilang kakayahan o talento. Taglay man nila ang talento, hindi sila kumikilos upang ipakita ang mga ito. Hindi ka dapat tumulad sa kanila. Tingnan mo ang mga larawan. So huwag dapat mahiyang ipakita ang iyong talento. Sa mga larawan namang nasa ibaba, makikita ninyo na ipinapakita o ibinabahagi nila ang kanilang talento. Sikapin ninyong magamit ang inyong talento sa mabuting bagay at pamamaraan. Ipakita ito sa tamang panahon at pagkakataon. Sa bawat pagsasakilos nito, unti-unting nahuhubog o gumagaling ka sa iyong kakayahan. Sa pagkakataong ito, matututuhan mo kung saan nagmula ang iyong mga kakayahan. Maaaring ito ay regalo mula sa Diyos. So kung ito ay regalo mula sa Diyos, dapat natin itong pagyamanin. Ibig sabihin ay paunlarin, mag-ensayo pa upang maibahagi mo ito sa ibang tao. At lubos na matutuwa sa iyo ang Diyos dahil pinagyayaman at pinaghuhusay mo ang regalong bigay niya sa iyo. Maaaring ito ay namana mula sa magulang. May mga pamilya na lahat sila ay mahihilig kumanta o magaling kumanta o sumayaw dahil maaaring namana ng mga anak ang husay ng kanilang mga magulang. Merong mahusay sa pagguhit, sa paglalaro ng basketball. Kaya kung inyong matatandaan, kapag basketball player ang ama, yung anak ay nagiging basketball player din. So may kilala ba kayong ganon? So si Benji Paras, isang basketball player at yung anak niya ay si Kobe Paras na isa ring basketball player. Sino naman ang kilala nyo na singer? Na ang anak ay singer din. So marami tayong sikat na mga artista na namana yung kanilang talento sa kanilang mga magulang. Maaaring ito ay nakita ninyo sa paligid. Dahil hindi kayo makalabas ngayon, maaaring nakita nyo ito sa isang palabas sa telebisyon at nahilig kayong gayahin, kaya kayo ay gumaling sa ganoong kakayahan. O kaya naman ay nagustuhan ninyong gayahin. So ngayon, nasa bahay kayo ay nakakapanood ng mga sa YouTube. Halimbawa, nakapanood kayo ng paraan kung paano gumuhit ng paru-paro o kung anumang paraan yun. So nagustuhan mong gayahin at natuwa ka, kaya pinaulit-ulit mong gawin. Kaya ang resulta ay ikaw ay naging mahusay at magaling sa iyong talento. Maaaring ito ay nakasanayan mong gawin. Halimbawa, natutuwa kang magbasa. So, paggising mo sa umaga, araw-araw kang nagbabasa, lagi kang nagpa-practice, kaya ikaw ay gumagaling sa pagbabasa. Maaaring ito ay nagpapasaya sa iyo, kagaya ng nasa larawan. Halimbawa, ang batang ito ay mahilig tumugtog ng piano. Dahil siguro nagpapasaya ito sa kanya. No? Meron namang halimbawa, gusto mo laging gumuhit dahil masaya ka kapag ikaw ay gumuguhit. O kaya ay masaya ka kapag kumakanta, o masaya ka kapag sumasayaw, o masaya ka gawin ang iyong talento. Kaya lagi mo itong pinapaulit-ulit gawin kaya ikaw ay nagiging mahusay. So ngayon mga bata, upang lubos yung makilala at maipakita ang inyong sarili at maipakilala ang inyong talento, so maaari kayong gumuhit sa inyong papel ng isang batang katulad nyo na ipinapakita ang kanyang talento. Okay? Ngayon, magsanay naman tayo.
So ngayon sabihin ninyo kung ang nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa kakayahan ang babanggitin ko. So kung ito ay nagpapakita, tama. Kung hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kakayahan ay mali. Ipagmamalaki ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Tama. Ikahihiya ko ang aking mga kakayahan. Tama o mali? Mali. So, kanina nabanggit ko na dapat ay hindi natin ikinakahiya ang ating kakayahan. Ibahagi at ipakita mo sa iba. Pauunlarin ko ang aking mga kakayahan. So, paunlarin daw ang inyong kakayahan. Pagyamanin. Magsanay para umunlad. Tama. Ibabahagi ko ang aking mga kakayahan. Ano kaya ito? Tama pa rin. Takot akong ipakita ang aking mga kakayahan. Tama o mali? Mali. So, hindi dapat matakot. Subukan mo. Ngayon naman, piliin ang masayang mukha kung ang pahayag ay tamang pagsasakilos ng kakayahan at malungkot na mukha naman kung hindi. Si Mimi ay magalang umawit, kaya magiliw niyang ipinaririnig ito sa ibang tao. Masaya o malungkot? Tama. Magaling gumuhit si Nico pero ayaw niyang ipakita ang kaniyang mga gawa sa mga magulang at mga kapatid. Masaya o malungkot? Malungkot. Paglilinis ang hilig gawin ni Sarah tuwing araw ng Sabado ay tumutulong siya sa paglilinis ng kanilang bahay. Tama. Masaya o malungkot? Masaya. So, salamat mga bata. Hanggang sa muli sa susunod na linggo ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao.